The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag dito po sa Pangasinan. Totoo nga pong kaarawan ng ating mahal na ina, no? Sapagkat ang daming tao dito. Usually po, di ba, sa family natin, pag birthday ng ating mga magulang, especially si nanay, umuwi tayo ng bahay at babatiin natin ang ating mga ina ng isang maligayang kaarawan. Sapagkat mahalaga sa atin ang araw ng pagsilang, no? Pero may kwento po ako, no? Minsan po, nagbe-bless ako dyan pagkatapos ng mas. May lumapit po sa akin mag-asawa. Sabi nila, Father, bless niyo po kami. Sabi ko, bakit? Kasi wala pa po kaming anak, sabi niya. So sabi ko, sige po, ipagdadasal natin. After po ng prayer, ang nabanggit ko lang, sabi ko, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat posible. No? Tuloy lang natin yung ating prayers. Kasi yung iba, matagal talaga. May mga kilala po ako 5 years. May iba 10 years bago sila magkaanak. May iba 15, 20 years. Matagal na yun. Baka sabihin nyo, posible ba yan? Yes. Alam niyo po, ang mga magulang po ng ating mahal na ina, na si Saint Anna and Joachim, matagal bago isinilang ang ating mahal na ina. Base po sa account na document na Gospel ni James, 20 years bago nagkaanak si Saint Joachim and Anna, yung magulang ni Mary, bago na isilang ang ating mahal na ina. Imagine. Pero ang mga magulang niya, very pious, no? Mahilig magdasal, matulungin sa mga tao. Pero mahirap po nung sitwasyon noon kasi ang mga tao, pag walang anak ang mag-asawa, iniisip agad nila, naku, hindi sila binigyan at binayayaan. Baka iyan ay parusa. Pero hindi po ganon. No? Kaya ang dasal ng mga magulang ng ating mahal na ina na si Saint Anna and Joachim, na kapag sila'y nagkaanak, ibibigay nila yun sa Panginoon, sa ating Diyos. At gano'n nga po ang nangyari, no? Sa ating gospel, sa Ebanghelyo, narinig na atin kung paano ipinaliwanag sa atin na ating mahal na ina. Ang best gift din na natanggap niya mula sa Diyos ay tanggapin ng ating Diyos. Ang Emmanuel, na ang ibig sabihin ni God is with us, kasama natin ang Diyos. Ano po? God favored Mary. Nasa kanya lahat. Kaya sa ating kasaysayan po ng ating kaligtasan, pinagdiriwang ng buong simbahan yung kaarawan niya sapagkat mahalaga po yun, yung birthday niya, yung kanyang pagsilang. Sapagkat sa kanya, no, nagkaroon ng channel ng grasya ang Diyos. Dumaan yung grasya ng Diyos kay Maria.
o sa ating mahal na ina. Noon kasi, ang konsepto natin sa tao, pagdating kay Eva at kay Adan, no? Makasalanan tayo. Si Adan, si Eva, hindi natin sinunod ang Diyos. Pero nung dumating ang ating mahal na ina, naghanda bilang paghahanda, no? Sa pagdating ng ating Panginoon, nagkaroon ng mukha yung tao, na ang tao ay pwedeng manahan ng Diyos. Kaya ngayon ang ating mahal na ina, siya yung tinatawag natin sa theology, the new Eve, bagong Eva. Sapagkat dumaan sa kanya yung grasya. Dumadaan. Kaya ako naniniwala, yung mga prayers natin dito, lahat dyan naririnig ng ating mahal na ina, especially pag humingi kayo ng intercession sa kanya. Naririnig niya lahat yun. Kaya sabi ko, Diyos ko, kaya siguro maraming bumabalik dito. Kasi talagang nagtatrabaho ang ating mahal na inang pakinggan isa-isa yung prayers natin. Kasi, sabi nga ng Angel Gabriel, Hail Mary, full of grace. Diba? Magalak ka Maria, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Sumasayo ang Diyos. Punong-puno ka ng grasya. Kaya ang ating mahal na ina, sinishare yun sa atin. Yung mga prayers, naririnig yan. Kagalingan, yung mga gustong pumasa sa board exam, kapayapaan, lahat yan. Totoo naman yun. Minsan may nagkwentong mga pari, o kahit di naman ako, pag magbabakasyon ang mga pari, siyempre uuwi ng bahay ang gusto magpahinga. Gusto ko yung nanay, o kahit nanay ko, may mga schedule na. O magmimisa ka dito ha, bibless mo yung bahay ng tita mo, hindi pwedeng hindi mabibless yun. Yung kapitbahay sinabihan ako, bibisitahin mo. Siyempre, yung mga pari, kaya nga kami nagbakasyon, magbabakasyon kami. Pero dahil nga, to si nanay, talagang, pero sige, ito hindi puntahan mo to, no? Ganyan. Pupuntahan natin. So wala na rin magawa si yung anak na pari, susunod sa nanay. Ganun po. No? Kaya ngayon, birthday ng ating mahal na ina, ang daming tao ngayon, malamang sa online natin, marami ding naka-online ngayon. No? Batiin nyo na po ang ating mahal na ina. At magpasalamat tayo sa dami po ng mga dinasal natin na nag-grant. No? Humingi tayo ng pasalamat sa Kanya. At yung presensya nyo dito, laking pasasalamat na po yan. No? Amen.